Pinagpalang araw ng linggo na muli po sa ating lahat. Ah, ito po yung pangatlong Sunday sa buwan ng January. At sa nakarang linggo po ay pinagpala po tayong labis dahil sa napakaganda pong kapaliwanagan patungkol po sa katuruan ng makipot na pinto at malapad na daan sa aklat po ng Mateo 7 na ibinahagi po na sa atin ni Pastor Daniel Payumo. Ngayon po ay ating pong tatalakayin naman ang aralin mula sa Philippians chapter 1 verses 21 to 30 na naglalayon ito na mapatibay ang ating natutunan sa unang linggo ng buwan ng Enero patungkol sa encouragement sa lahat ng mga anak ng Diyos na pinamagatan po natin noon na run with endurance. At yung pong ating tatalakayin ngayon, yung ating title ngayon, ay na pinamagatan po natin Christ is the essence of life, ay tila baga walang kinalaman doon sa sinasabi natin run with endurance. Tila baga hindi ito related doon. Ngunit maganda po na maunawaan natin na magagawa lamang po natin na takbuhin takbuhin ng buhay espiritual kung meron tayong tamang puso na pumipintig para sa Panginoong Hesus lamang. Kung nalalaman natin na siya lamang ang kahulugan ng ating buhay. Kaya sa pamagitan po ng pagkakaroon ng puso na ganito ay lalo pong tumitibay ang ating espiritu, ang ating isip, ang ating buong pagkatao. At magagawa po natin na marating ang hangganan ng ating lakbay na buong katagumpayan. At yun po ang ipinakita ni Paul, ang kanyang katuruan po, ipinakita niya yung uri ng kanyang puso na tayo naman bilang mga totoong mananasunod ni Kristo ay dapat magkaroon ng kagaya ng kanyang puso dahil ang buhay ay walang katuturan sa isang buhay na wala si Kristo. Sama po ninyo ko sa pagbasa po natin ito. Philippians chapter 1 verses 21 to 30. For to me, to live is Christ and to die is gain. But if I am to live on the flesh, this will mean fruitful labor for me, and I do not know which to choose. But I am hard-pressed from both directions, having the desire to depart and be with Christ, for that is very much better. Yet, to remain on the flesh is more necessary for your sake. Convinced of this, I know that I will remain and continue with you all for your progress and joy in the faith, so that your proud confidence in me may abound in Christ Jesus through my coming to you. Only conduct yourselves in a manner worthy of the gospel of Christ, so that whether I come and see you or remain absent, I will hear of you that you are standing firm in one spirit, with one mind striving together for the faith of the gospel. In no way alarmed by your opponents, which is a sign of destruction for them, but of salvation for you, and that too from God. For to you it has been granted for Christ's sake, not only to believe in him, but also to suffer for his sake, experiencing the same conflict which you saw in me, and now here to be with me. Samahan po ninyo ako sa maikling panalangin. Aming Ama sa langit, luwalhatiin ang pangalan mo, Panginoon. Sa iyong walang hanggang kapangyarihan, sa iyong walang hanggang pag-ibig, sa iyong walang hanggang kaluwalhatian, Panginoon, na inyo pong iniukol sa amin. At maraming salamat pong muli sa isang panabagong araw ng linggo, O Diyos, na pinagkaloob mo. Upang ikaw ay aming pag-ukulan ng pinamataas na pagsambat parangal. At upang patuloy po na magabayan ng bawat katuruan na nagmumula sa inyong banal na salita, na siya naming kalakasan at gabay sa lakbay ng buhay.
Samahan po ninyo kami, kaugnayin po ninyo ang bawat puso. At ipagkaloob po ninyo, Panginoon, ang tamang kaunawaan sa bawat isa sa amin na matanggap po namin ang mensahe ng iyong banal na salita ayon sa ninanais mo para sa amin. Salamat po, turuan po ninyo kami na habang kami po'y nakikinig, patuloy pong sumasamba sa inyong banal na pangalan. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Amen. Binasa po natin ang Philippians chapter 1 verses 21 to 30. Pero upang maunawaan po natin ang ating pong pinakabuod na nais talakayin ngayon dito sa Philippians chapter 1, ay kinakailangan po nating balikan sandali at makita ang buong konteksto mula po sa verses 12 hanggang 20. At ito na rin po yung ating introduction at background sa ating aralin ngayon. Kaya po, ang point number 1 na ating pong matutunghayan dito ay ito po: God has a purpose for everything, and always for the concerns of His kingdom and for the glory of His name. Sabi po ng verses 12 to 14, "Now I want you to know, brothers and sisters, that my circumstances have turned out for the greater progress of the gospel, so that my imprisonment in the cause of Christ has become well known throughout the Praetorian Guard and to everyone else, and that most of the brothers and sisters, trusting in the Lord because of my imprisonment, have far more courage to speak the word of God without fear." Ito po ang ipinapakita po sa atin dito na yung pong mga nangyari kay Paul, hindi pa naging malinaw sa atin itong senaryo, pero pinakita puro na doon pa lamang ay yung mga nangyari sa kanya, kasi yung panahon na yun nakakulong po siya sa kanyang inuupahang bahay sa Roma. Sarili niyang inuupahan, ngunit doon po siya nakabilanggo. At dito po, ang sinasabi niya, lahat ng mga nangyayari ay may kinalaman sa mga concerns ng kaharian ng Diyos at para sa ikaluluwalhati ng kanyang pangalan. At para maunawaan po natin mabuti, unang-una, bahagi po nitong point number 1 natin, letter A, it is always for the purpose of advancing God's kingdom and through His faithful servant. Ito po yung una nating makikita. At makikita po natin dito, ang buhay ni Paul, na sabi ko nga, nakabilanggo po siya dahil ang ninanais na mga kaaway ng Ebanghelyo ay patahimikin siya at patigilin siya sa pagpapahayag ng mabuting balita ni Kristo. At yung mga pangyayaring ito ay tila baga sumasalungat sa layunin ng Diyos. Ngunit ito ang kaparaanan ng Diyos na hindi kayang unawain ng kaisipan ng tao. Na ninais ng Panginoon na maipahayag ang mabuting balita mula sa kanyang salita. Ngunit ipinahintulutan niya na si Paul ay makulong, mabilanggo. Ngunit muli, sinasabi po natin na tila baga salungat, ngunit ito po yung kaparaanan ng Diyos na hindi kayang unawain ng kaisipan ng tao. Kung kaya't si Paul ay wala siyang problema sa nararanasan niyang ganun na pagdurusa noon sa loob ng kulungan, at sa halip, siya ay puno-puno pa rin ng kagalakan. At kung bibigyan po natin ng practical application sa ating buhay ito ngayon, ay parang ganito po. Ang tao ay karaniwan po ay nakatingin kung ano ang mabuti at kung ano ang masamang mga pangyayari ayon sa pananaw ng tao, ayon sa kaunawaan ng tao.
according to man's point of view. At karaniwan ito ay kabaliktaran ng kaparaanan ng Diyos. Kung ating po maaalala, gaya po ni Joseph, na mahigit 12 taon na po siya ay nagdusa. At pagkaraan ng mahigit 12 taon, siya ay naging Prime Minister ng Egypt. Hindi na po natin tatalakayin yung buong kwento. Gusto ko lang makita po natin ang pangyayari na sa bandang huli, sa kalaunan, nung sila po ay tawag niya yung kanyang mga kapatid at they were reunited at humingi ng kapatawaran ng kanyang mga kapatid sa kanilang ginawa laban kay Joseph. At ang sabi ni Joseph, "You meant it for evil. God meant it for good." Ang inyong layunin ay masama. Ngunit, kung pahabain po natin, ang masamang layunin niyo ay merong mabuting layunin ang Diyos at ginamit niya ang inyong masamang layunin sa katuparan ng mabuti niyang layunin. Parang ganun po. At dahil ganun nga, kung kaya't kahit ano pa ang nangyayari sa ating buhay, hanggat tayo ay totoong tapat na mananampalataya at tagasunod ni Kristo, nagtitiwala lamang tayo sa Diyos na pinapahintulutan niya ang lahat ng mga bagay na mangyari sa atin kahit na ito ay masama o mabuti, ngunit ang kanyang layunin ay mabuti, hindi lamang para sa atin sa bandang huli, kundi higit sa lahat para sa katuparan ng perfect way ng Diyos upang maisakatuparan ang layunin ng kanyang kaharian. At ito po sinasabi ng Romans chapter 8, verse 28. Tayo po ito bunguron. "And we know that God causes all things to work together for good to those who love God, to those who are called according to His purpose." So, ito po ay talagang very, very much applicable sa ating buhay. Ano ba ating dinadaanan? God causes all things to work together for good. Kung tayo po ay totoong nagmamahal sa Kanya at tayo tinawag ayon sa Kanya layunin. At ito yung pinangahawakan po ni Paul. Letter B, titingnan natin. No power can stop the gospel of Christ to spread out. Ayan, yun po ang malinaw na makikita po natin dito sa pangyayari. Si Paul, siya ay nabilanggo para patahimikan siya sa kanyang pangangaral patungkol sa mabuting balita kay Kristo. Ngunit sa halip, lalo itong nagresulta ng higit na maunlad, malawak na pagpapalaganap ng mabuting balita sa buong Roma. At mula sa karanasang ito ni Pablo, ninanais niya ang lahat ng mga mananampalataya ay matutunan ang mahalagang katotohanan na walang aksidente sa Diyos. Nakulong siya dahil layunin ng mga kaaway, patahimikan siya, patigilin siya sa pangangaral, patigilin siya sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos. Ngunit lalong sumulong, lalong lumaganap ang mabuting balita kay Kristo Jesus. Ulitin po natin, yung mga sandaling iyon, si Pablo po ay nakabilanggo sa bahay na siya mismo ang inuupahan po niya yung bahay na yon. Doon siya ay binilanggo at meron siyang palagi ang at least 2 sundalong gwardya na nakakadena ang kanyang paa at ang kanyang kamay. Day and night, rotation po sila. Iba yung pang araw, iba yung pang gabi. Nakakadena sa kanya. At sa mga ganong pagkakataon, ang mga tao po na nakaalam sa mga pangyayari, laging nagpupuntahan sa kanya. Dinadalaw po siya at nakikinig sa kanyang mga pangaral. Kung kaya't,
bukod sa mga dumadalo sa kanya na nakapakinig sa kanyang mga pangaral, kasama rito na nakakapakinig ang mga gwardiya niya ng mga sundalong ah, Romano. Captive audience sila. Just imagine kung papaano karaming sundalong Romano ang nakarinig ng mensahe ng kaligtasan na pinapangaral ni Paul doon sa mga dumadalo sa kanya at sila nakakapakinig din. Kaya sa halip na mapigil ay lalong dumadami na walang kamalay-balay. Ang pamahalaan ng Roma dahil lalong kumalat ito sa buong Roma at ang kagulat-gulat na hindi namamalayan ng emperador ng Roma ay marami ang naging mananampalataya ng mga sundalo sa loob ng palasyo niya. Marami naging mananampalataya kay Kristo. Kaya lalo lumaganap. Letter C, God blesses His work and purpose even in persecution. Yan. Hindi dahilan ang mga pag-uusig at pagdurusa. Sa halip, lalong pinagpapala na Diyos ang gawain ng kanyang kaharian. Kaya yung pagkakabilanggo ni Paul ay naging dahilan upang ma-encourage, lumakas ang loob noong mga hesitant, yung mga atubili na ihayag si Kristo. Kaya marami sa kanila na mga mananampalataya ang nagkaroon ng lakas ng loob na ihayag ang mabuting balita ni Kristo nung nakita nila kung papaano ka-powerful na ang Espiritu ng Diyos kay Paul sa pagpapalaganap ng mabuting balita. At sa gitna ng mga oposisyon, sa gitna ng mga pagpipigil na ito, ay nakarinig si Pablo ng mga positive responses. Positibo yung kanyang mga natanggap ng mga balita na lalong nagbigay ng encouragement. Yung balita na lalong nagbigay ng encouragement, walang pagkatakot na inihahayag ang mabuting balita kay Kristo. Point number 2. God accomplishes His purpose regardless of man's motive. Yan. Ang motibo ng tao, iba sa motibo ng Diyos, at ang motibo ng tao, pigilin ang layunin ng Diyos. At nandun yun sa verses 15 to 18. Makikita natin doon. Sabi po rito, some, to be sure, are preaching Christ even from envy and strife, but some also from goodwill. The latter do it out of love, knowing that I am appointed for the defense of the gospel. The former proclaim Christ out of selfish ambition, rather than from pure motives, thinking that they are causing me distress and in my imprisonment. What then? Only that in every way, whether in pretense or in truth, Christ is proclaimed, and in this I rejoice. But not only that, I also will rejoice. Ganda po ng sinasabi dito kasi may isa sa katuparan kahit na ano pa ang motibo ng tao. Ang mahalaga kay Pablo ay maihayag ang mabuting balita. Yung mga tao na nakarinig ay lumakas ang loob na ihayag ang salita ng Diyos at sila'y na-motivate na kahit na magkakaiba ng intensyon. Sabi kanina, yung unang grupo ay ipinapahayag si Kristo na ang kanilang intensyon ay o ang kanilang puso ay inggit at gusto nilang makipagkumpetensya kay Pablo. Ibig sabihin po, meron silang selfish ambition sa ginagawa nilang yon. At gusto nila na lalong mahirapan si Pablo doon sa kanyang pagkakakulong. At yung isang grupo naman ay nangangaral out of love for the Lord and for the sake of Paul
dahil sa kanyang pagkakabilanggo para ipagtanggol ang mabuting balita. Kaya nung malaman ni Pablo ang dalawang uri ng motibo na ito ay at yung mga na-encourage na ihayag ang salita ng Diyos, kay Pablo, walang problema kasi ang puso ni Pablo nakafocus lamang sa kung papaano makamit ng buong katagumpayan ang pangangaral, pagpapahayag kay Kristo, ang pagkapahayagan ng mabuting balita ng kaligtasan, kahit ano pa ang motibo ng tao na nagpapahayag nito. Hindi mahalaga kung ano yung motibo sa kanya. Ang mahalaga na ipapahayag si Kristo. Hindi na ligalig si Pablo sa kanyang puso dahil yung mga nangangaral na hindi tapat ang kanilang layunin, ang kanilang intensyon, ay hindi naman mga ibang tao, kundi sila ay mga tiga-Pilipos din. Sila ay mga Hudyo rin. At hindi sila yung mga Judaizer na nirebuke ni Paul doon sa Galatians chapter 1 verse 6. Hindi sila yon. Kundi sila ay mga nakakaalam ng katotohanan, ngunit maaring sa anumang kadahilanan, maaring hindi nila type si Pablo, o di kaya ay hindi nila appreciate yung kanyang ginagawa, o di kaya ay may talagang inggit lamang sila at inggit lamang nila at gusto nilang sila ang sumikat. Kaya ang mahalaga kay Pablo ay nalaman niya, nangangaral sila na tama ang doktrina. Makasarili ang motibo, ngunit ang kanilang pinapangaral ay tama. Kaya si Pablo ay nagagalak pa rin sa kanyang puso kahit na mali ang motibo nila. Dahil ang kanilang ipinangangaral, yung mga tamang motibo at mali motibo, ay iisa, tama na doktrina na patungkol sa Panginoon sa kaligtasan. Bagamat magkaiba ang pangyayari na nalikha nung nung dalawang faction na yon sa body of Christ, na dapat sana ay hindi ganon, ngunit bagamat nagkaroon si Pablo ng konting grief, kalungkutan sa kanyang puso dahil nga nagkaroon ng faction. Gayunpaman, sa kabila ng kanyang kalungkutan na nalaman niya yung dalawang faction na yon, ay sa kabilang dako, may kagalakan pa rin sa kanyang puso dahil sa kanya ang mahalaga na ihahayag si Kristo. At yun ang tanging pinakamahalaga sa kanya. The only thing that mattered to Paul is that the gospel of the Lord Jesus Christ is spreading all over Rome. Yun ang mahalaga sa kanya. Kaya napakahalaga rin na ating pong alalahanin na mapaalalahanan din tayo sa buhay ni Paul na si Paul po ay iisa lamang ang focus niya sa kanyang buhay. At ang focus niya ay ang Panginoong Hesus lamang. Ang Panginoong Hesus na tanging nag-ugat, nanatili at nananahan sa kanyang puso. Patunay ito ng katotohanan na si Jesus lamang ang mahalaga sa kanya. Si Jesus lamang at wala nang iba ang kadahilanan kung bakit siya nabubuhay. Ito po marahil yung magandang bahagi na magandang maitanim din sa ating puso at isipan. Kaya si Paul ay hindi natitigatid, hindi nag-aalala, hindi natatakot, hindi nalulungkot. Kasi ang focus niya si Kristo lamang. Ang dahilan ng kanyang buhay ay si Kristo lamang. Kaya kung bibigyan po natin ng konting komento ito sa ating po nakikita sa ating kapaligiran ngayon, isa pong napakalungkot na senaryo na makita po natin na sa panahon ngayon ng yung bagong atmosphere of Christianity sa ating kalagitnaan ngayon sa panahon na ito ay merong spirit of rivalry.
na lumalaganap sa maraming mga Kristiyano at maging sa mga church leaders na nagsasabing ang kanilang itinuturo at pinangangaral ay tamang doktrina. Kaya sa halip na ang mga Kristiyano, mga church leaders ay magkaisa sa one body and one spirit sa pagpapalaganap ng mabuting balita kay Kristo at sa pagsulong ng kaharian ng Diyos. Ang nananaig ay nagkakaroon ng mga alitan, controversies. Ang lumilitaw. Para bang nagkakaroon na ng competition. Sa halip na magtulong-tulong bilang isang team na nagpapahayag at nagsusulong ng kaharian ng Diyos. Yun po yung malungkot na katotohanan sa ating kapanahunan ngayon. Sa panahon ng mga apostol, marami ang nangangaral out of love for the Lord and for the gospel. Ngunit marami rin ang mga nangangaral na may selfish ambition. Ngunit at least the same gospel, the same doctrine. Wala na iba. Ngunit pag tiningnan natin sa ating kapanahunan ngayon, with a seemingly similar situation, ay mayroon pong pagkakaiba. Marami mga mananampalatay kay Kristo na faithful followers, maging sa gitna ng pag-uusig at mga pagdurusa. Ngunit marami rin ang nagsasabing sila'y mananampalataya kay Kristo na ang kanilang pangunahing motibo ay makamit nila ang mga bagay na minimithi nila, ninanais nila na magbibigay ng pansamantalang kaligayahan at comfort dito sa lupa sa halip na ipamuhay si Kristo. Yun po yung pagkakaiba na napakalungkot. Kaya merong malaking pagkakaiba yung pagpapahayag kay Kristo na may selfish motive sa panahon ni Paul at sa ngayon. Kasi sa panahon ni Paul, pinapahayag nila ang dalisay na salita ng mensahe ng kaligtasan kay Kristo. At ang mga tao ay nanampalataya, niniwala, lalong-lalo na nakita nila ang pagdurusa ni Paul at ng mga ibang mga mananampalataya sa pagtatanggol sa mabuting balita. Ngunit sa ating kapanahunan ngayon, ang dalisay na salita ng Diyos, ang mensahe mula sa salita ng Diyos, ay binabaluktot o di kaya naman ay hinahaluan ng mga kasinungalingan ng mga naglalayon para sa kanilang pansariling kapakinabangan upang kanilang maakit ang mga tao. Kaya ang resulta nito, maraming mga churches ay nagkaroon ng maraming mga miyembro, ngunit ang maraming miyembro ang kanilang napuproduce ay fake disciples. Hindi makatotohanang alagad ni Kristo. Or to make it clear, they are members of the church but with unregenerated souls. Nang tanging desire ay material blessing at pag-aangat ng mga sarili sa disguise na sila ay mananampalataya. Kung kaya't ini-enjoy nila ang mga ibang mga activities, church activities na tumutugon sa kanilang mga emosyon, tumutugon sa kanilang mga ninanais para sa kanilang mga sarili, yung feeling good. Yun po yung problema sa ating kapanahunan ngayon. Number 3, whether in life or in death, the testimony for the Lord is all that matters to a true child of God. Okay, ito po. Parang napakahirap ito na isipin. Sa buhay man o sa kamatayan, iisa lang po ang mahalaga. Ang mahalaga ay ang patutuo patungkol sa Panginoon.
kung tayo ay totoong anak ng Diyos. Basahin po natin verses 19 to 20. For I know that this will turn out for my deliverance through your prayers and the provisions of the Spirit of Jesus Christ, according to my earnest expectation and hope, that I will not be put to shame in anything, but that with all boldness Christ will even now as always be exalted in my body, whether by life or by death. Ito na po yung sinasabi natin. Buhay man o kamatayan, ang mahalaga, maluwalhati ang Panginoon. Kaya dito, may katiyakan si Paul na lahat ng kanyang pagdurusa at yung kanyang pagkakabilanggo na nakakadena pa, paa at kamay, ang lahat ng ito ay patunay, pruweba na isang araw ay hahantong ito sa kaligtasan ng kanyang kaluluwa. Kaya hindi niya iniisip na nakakulong siya. Hindi siya kailanman nagreklamo sa lahat ng pagdurusa dinaanan niya. Sa halip, itinuring niyang kagalakan ang lahat ng iyon dahil ito ang kaparaanan ng Diyos upang maisakatuparan ang kanyang specific na layunin sa pamamagitan ng buhay ni Paul. Pag inintindi po natin ito mabuti, hindi po ito para kay Paul lang, hindi para hangaan natin si Paul, kundi upang ito'y maging inspirasyon at maging dahilan upang tayo ay magkaroon din ng pusong kagaya niya. Na hindi mahalaga sa atin kung anong ating pagdaraanan. Kung tayo man ay guminhawa, kung tayo man ay maganda, ay tila baga prosperous ang buhay o tayo man ay nagdurusa at naghihirap, ang mahalaga, maisakatuparan ang layunin ng palatuntunan ng Diyos sa pamamagitan ng ating buhay. Ito po yung punto. At kagaya ng patuloy na pinapaalala sa atin ng salita ng Diyos, pinapaalala tungkol sa mga persecutions na sa mga nakaraan, maganda rin na maaunawaan natin na ang Bible ay nagpapaalala, ang salita ng Diyos ay nagpapaalala na may mga darating din na pag-uusig at pagdurusa na mararanasan po natin. Hindi lamang natin alam kung paano po kagrabe yun. But we are confident na hindi po kahalintulad ng mga dinanas ng mga sinaunang Kristiyano. At yung mga maaring mangyaring ito na darating na mga pag-uusig at pagdurusa ay sa malaot. I believe even sooner than we may think. Hindi na po magtatagal at mangyayari po ito. At kapag nangyari ito, ang lahat ng ito ay magiging patunay, patutuo na tayo ay totoong kay Kristo. Ulitin po natin. Ang anumang mga pag-uusig at pagdurusa na maaaring dumating sa ating buhay ay magiging patunay na tayo ay totoo na kay Kristo. Ito po sinasabi ng Bible, 2 Timothy chapter 3, verse 12. Indeed, all who desire to live godly in Christ Jesus will be persecuted. Promise po ito. At lalong mas matindi po ang promise sa Matthew chapter 5, verses 10 to 12. Hindi lamang po promise ito, kundi blessing. Blessed are those who have been persecuted for the sake of righteousness, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are you when people insult you and persecute you, and falsely say all kinds of evil against you because of me. Rejoice and be glad, for your reward in heaven is great. For in the same way, they persecuted the prophets who were before you.
Grabe, hindi lamang pala blessing, kundi sinasabi, rejoice and be glad, magalak kayo. Kaya tatandaan po natin na ang patutuo ng Panginoong Hesus ay mananatiling magbibigay ng kalwalatian sa kanyang pangalan, maging sa gitna ng pagdurusa o sa gitna ng kamatayan. At patungkol po sa mga bagay nito, marami po mga Kristiyano ngayon na tila baga hindi handa na dumanas o dumaan sa mga pag-uusig at pagdurusa bilang patutuo, pagpapatunay ng kanilang totoong identity kay Kristo. Dahil, bakit po hindi handa? Dahil marami po ang desire lamang ay yung mga pagpapala mula sa material na mga bagay at yung pag-i-enjoy sa mga bagay na dinudulot ng sanlibutan. Kaya po, alam po nyo, ito yung nakakabahala. This is alarming. This is an alarming situation. Kasi po, halos lahat na ng mga palatandaan ng pagdating ng Panginoong Hesus ay nangyayari na sa ating harapan, sa ating kalagitnaan. Nakikita na po natin, nararanasan na natin. Kaya po, ang lesson na dapat po nating matutunan at ipamuhay ay na gustong i-emphasize sa atin dito sa Philippians chapter 1 na ating pong tinatalakay ngayon, na kasama po kalakip nito ang maikling patutuo ng buhay ni Pablo ay at ito rin yung nais ng Espiritu Santo na ituro sa lahat ng mga mananampalataya, sa mga nagsasabing sila Kristiyano. Unless we are ready for this, then it will be a big question mark whether we are truly saved or not. Yun po yung malaking problema natin. Let's go to point number 4. A true Christian's main purpose in life is to glorify Christ. Again, makikita po natin na sunod-sunod na isa pong pinatutunguhan ng lahat ng ito. Verse 21, ulitin po natin yung verse 21 kasi ito yung parang key verse dito eh. For to me, to live is Christ, and to die is gain. Okay? So, ano po yung punto rito? Main purpose ng ating buhay. Ito ay maluwalhati ang Panginoon. So, with this, letter A, life on earth is intended to be used for the kingdom work. Na hindi po ganito ang iniisip ng marami. Kasi po, maraming tao, pag tinanong mo, ako marami na po ako narinig na gito, ang tanging gusto sa buhay ay lumigaya. Ngunit ang buhay po natin, sabi, ay intended na gamitin ito sa gawain ng kaharian ng Diyos. Nandun po yun sa verses 22 to 26 na ating pong binasa kanina. Sabi po, but if I am to live in the flesh, this will mean fruitful labor for me. And I do not know which to choose. But I am hard-pressed from both directions, having the desire to depart and be with Christ, for that is very much better, yet to remain on the flesh is more necessary for your sake. Convinced of this, I know that I will remain and continue with you all for your progress and joy in the faith, so that your proud confidence in me may abound in Christ Jesus through my coming to you again. Okay, dito po, ang maunawaan po natin dito, si Paul, dinivote niya ang lahat ng kanyang panahon sa paglilingkod, sa pagmiministeryo at paglilingkod sa mga anak ng Diyos. Mula po nung siya ay tinawag ng Panginoong Hesus hanggang sa punto ng persecution, pagdurusa,
hanggang sa punto na siya ay mamamatay as a martyr. Doon niya binuhos ang kanyang buhay. Alam niya na ang pamumuhay sa mundo, o ang paglisan sa mundong ito sa pamamagitan ng kamatayan ay higit na mas kapakinabangan para sa kanya. Kasi kung siya ay mamamatay na, ang mangyayari siya ay makakapiling na niya ang Panginoon sa kanyang eternal glory. At ang higit pa ron, siya ay nakahulagpos na sa pagdurusa. Kaya sa kanya mas maganda pa ang siya ay mamatay na. Gayon pa man, dahil sa kanyang matinding pasanin at pagmamahal sa mga anak ng Diyos, ang kanyang pasanin na sila ay akayin niya sa kapuspusan ng layunin ng Diyos sa kanilang mga buhay. Kaya kahit mahirap, kahit nahihirapan siya, kahit nagdurusa siya, mas pinili niya na magpatuloy ang kanyang buhay. Dahil ang kanyang main purpose sa buhay ay, yun nga, para sa lalong pagpapalaganap ng mabuting balita. Kaya, dahil dito, inaasahan ng lahat ng mga naroon ang kanyang layunin. Isipin po natin, kung tayo po nasa ganung kalagayan, may mga tao po akong narinig at nakita na sobrang pagdurusa. At madalas ay nakakarinig ako sa kanila ng ganung salita, mas mabuti pang mamatay na ako. Tapusin ang paghihirap na ito. At kung iisipin, yung kanilang paghihirap ay walang katuturan sapagkat sarili nilang kagagawan. At wala ako narinig na gusto pang mabuhay para sa Panginoon, kundi gusto pang mabuhay para sa kanyang mga mahal sa buhay na walang kinalaman ang kaharian ng Diyos. Ngunit, iba po kay Pablo, higit na mahalaga sana ang siya yung mapunta na sa Panginoon sapagkat nakulag po siya sa lahat ng hirap at makakapiling niya ang Panginoon sa walang hanggang kalulatian. Ngunit dahil sa pasanin niya, dahil sa pag-ibig niya sa mga tiga-Pilipos, higit niya pinili na magpatuloy pa sana ang kanyang buhay upang sa ganun maakay pa niya sila sa kapuspusan ng buhay na inilaan ng Panginoon para sa kanila. Yun po yung pagkakaiba. Kung kaya't, kung naniniwala po tayo na tayo ay tinawag ng Diyos mula sa kadiliman tungo sa kaliwanagan, na tayo ay pinalaya niya mula sa sumpa ng kasalanan at kamatayan sa pamamagitan ng dugo ni Kristo Jesus na inihandog niya bilang pantubos sa ating mga kasalanan, tayo ay magiging kahalintulad ni Paul doon sa layunin na ito na tayo'y namumuhay sa pansamantalang mundong ito para sa kaharian ng Diyos lamang. In the first place, una naman sa lahat, ang buhay natin ay kaloob lang ng Diyos. Regalo lang niya sa atin na malaya niyang pinagkaloob sa atin na maaaring sabihin natin para ma-enjoy natin ang kagandahan ng daigdig na kanyang nilikha. Ngunit higit sa lahat, upang nilikha niya tayo upang tayo ay pag-ukulan niya ng walang kapantay na pag-ibig. He created us to be the object of His incomparable love. That is why our earthly life is just a preparation for life eternal in His kingdom. Ito po yung mahalaga ron eh. Yung buhay natin di sa lupa, not for our own purpose. Paghahanda lamang ito sa buhay na walang hanggan, patungo sa kaharian ng Diyos, na kung saan doon natin totoong mai-enjoy. It will be in the eternal kingdom of God wherein we will enjoy eternal bliss and His glorious presence.
hindi po dito sa lupa. Kaya po, senseless lahat ng pagnanais natin ng enjoyment sa material na sanlibutan. Naroroon sa kaharian ng Diyos ang walang kapantay na kalwalatian. Ngunit pansamantala, habang tayo ay nasa katawang lupa na ito, inaasahan po ng Diyos na nabibigyan natin ng kalwalatian ang pangalan ng Diyos sa pamamagitan ng paglilingkod natin sa kahit na sa anumang kaparaanan na ninanais niya, sa anumang kaparaanan ng kanyang pagkakatawag sa atin. Kung ganito, mauunawaan natin ng lubusan ang katotohanan na pinakapuso ng ating tinatalakay, na Christ is the essence of life. Si Kristo ang tunay na kahulugan at nilalaman ng ating buhay. Na kung wala siya, life is just senseless. Life is just senseless without Christ. It is just a curse in the most horrible degree. Alam po nyo, ito yung masaklap eh. Ano po? Na hindi binibigyan ng kaunawaan ng maraming tao. Ang buhay na kung wala si Kristo, kung hindi si Kristo ang sentro ng ating buhay, kung hindi si Kristo ang pinakabuod ng ating buhay, ang buhay ay walang katuturan. At ito ay isang sumpa lamang sa pinakakakilakilabot na antas na kapag ating pong ma-imagine, higit pang mabuti na hindi na tayo isinilang pa sa mundong ito. Kasi walang kapantay na pagdurusa, nakakilakilabot na pagdurusa. But with Christ being the center of our life, being the very core of our life, eternal glory, eternal bliss in the kingdom of God is prepared for us. Kaya po ang isang buhay na nagpasasa lamang na mag-enjoy sa dagat-dagatan ng makamundong pamumuhay at materialismo ng mundong ito bilang sentro ng buhay, ay hahantong sa walang hanggang pagdurusa sa dagat-dagatang apoy na walang hanggan, dahil ito ang salungat sa layunin ng Diyos. Sa kalalagayan po ni Paul, inaasahan na niya na siya ay mamamartir. Pag sinabi nating martir, ay magdurusa ng matindi hanggang kamatayan na walang kasalanan, kundi ang siya ay naglilingkod sa Diyos. Inaasahan na niya siya ay mamamartir. At alam niya na kapag ito ay nangyari, ang resulta po nito ay lalong pag-angat ng mabuting balita kay Kristo. Lalong magiging dahilan ng advancement of the kingdom of God. Dahil ang kanyang kamatayan ay magiging patutuo ng katotohanan ng kaharian ng Diyos. Kaya, ang the best na result ng kanyang kamatayan at martyrdom na kanyang iniisip ngayon ay yung kapakanan ng pangalan ni Kristo, na wala nang ibang greatest gain para sa kanya. Kaya po yun ang ninanais ni Paul. Letter B, a servant of God always chooses the best way to glorify God regardless of any condition. Maaaring hindi po natin maunawaan ito na mabuti, pero ang punto po rito, kung mamimili po tayo ng kaparaanan ng kung paano po malulahati ng ating buhay ang Diyos,
marahil po ang karamihan ipipiliin yung magaan-gaan na kaparaanan na walang pagdurusa. Ngunit, ang totoong lingkod ng Diyos, ang totoong nananampalataya sa Diyos, ang totoong nakakaunawa ng walang kapantay na pag-ibig ng Diyos, ang kanyang pipiliin na best way upang maluwalhati ang Diyos ay yung kaparaanan na talagang higit na magbibigay ng kalwalatian sa kanyang pangalan kahit na ano pa ang kalalagayan, kahit mahirap. Hindi yung madali o mahirap, hindi yun ang pinag-uusapan, kundi which one will glorify God the most, yun ang iisipin. Yun po yung sinabi ng verses 22 to 24. Sabi nun, but if I am to live on in the flesh, this will mean fruitful labor for me. And I do not know which to choose. But I am hard-pressed from both directions, having the desire to depart and be with Christ. For that is very much better. Yet to remain in the flesh is more necessary for your sake. Ito na po yung sinasabi niya. Higit na mabuti sana yung lisanin na niya ang katawang lupa niya dahil tapos na lahat ng kanyang pagdurusa rin sa lupa. At puro kalwalatian na ron. Ngunit, alang-alang doon sa mga ipinagkatiwala sa kanya ng Diyos na kahit na karagdagang pagdurusa pa ang mahalaga ay sa ikabubuti nila. Higit niyang ninais na siya manatili. Kaya yung personal choice ni Pablo na lisanin ang buhay at siya kay Kristo ang higit na madali sana. Higit na madali. Pero hindi niya pinili yung madali. Ang pinili niya ay yung mahirap. Kasi yun ang higit na kapaki-pakinabang para sa kaharian ng Diyos. So isipin po natin, ano? Kaya po, gayon pa man, alam niya na ang mga anak ng Diyos kasi kailangan siya eh. Kaya yun ang kanyang pinili. It was necessary for him to stay in the flesh. Alang-alang sa kanila. Kaya ang makikita natin mabuti rito na napakahalagang aral na napakahalaga na gayahin po natin yung pagiging selfless ni Paul. Hindi siya hindi mahalaga sa kanya ang sariling kapakanan. Ang tinitingnan niya at ang higit na mahalaga sa kanya ay yung ikabubuti, yung kabutihan ng mga tao na hinirang tinawag ng Diyos at inilagay sa kanyang balikat. Ito yung higit na magbibigay ng greater glory sa Diyos. Hindi niya iniisip ang kanyang sarili. At ito ay very basic sa isang taong totoong na sumunod kay Kristo. Ang sino man na sumunod kay Kristo, whoever wants to follow me, sabi niya, he must deny himself, take up his cross and follow me. Kaya po ang tao rin na alam niya na siya ay naligtas dahil sa biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya kay Kristo, ganito rin ang magiging purpose niya sa buhay. Ganito rin ang kanya gagawin. At yung nais din niya ay maluwalhati ang Panginoon maging sa buhay niya pansamantala dito sa lupa o maging sa kanyang kamatayan. Maging dahilan man ito ng kanyang pagdurusa o hindi. Ang mahalaga, maluwalhati ang Diyos. Kaya po, sa lahat ng aral na pinakita sa atin ng buhay ni Paul, now we will come to realize that the life of the man of God is a testimony of God's love, mercy, and grace na dapat ay nakikita sa ating buhay day after day, in our day-to-day life. Na ang buhay natin sa bawat araw ay faithfully devoted in serving God and loving the children of God. Ito po yung mahalaga. And we go to point number 5.
every child of God is to live in a way that is worthy of the gospel of Christ. Para bang magkakaugnay po lahat, ano po? Pag tinignan natin to, yun, yung binanggit ng verses 27 to 28. Ang sabi ron, only conduct yourselves in a manner worthy of the gospel of Christ, so that whether I come and see you or remain absent, I will hear of you that you're standing firm in one spirit, with one mind, striving together for the faith of the gospel, in no way alarmed by your opponents, which is a sign of destruction for them, but salvation for you, and that too from God. So yung buhay natin, pinamumuhay natin sa kaparaanan na hindi lamang kalugod-lugod, kundi katanggap-tanggap sa mensahe ng kaligtasan kay Kristo. Kaya sa lahat ng mga sitwasyon, ang puso ni Pablo sa mga tiga-Pilipos, regardless of what would happen to them, kahit ano pa mangyari, kung siya man ay mapalaya mula sa pagkakabilanggo o siya ay mamartir, ang encouragement niya sa kanila, parangalan at luwalhatiin ng Diyos. Yun lamang. At parang sinasabi niya sa kanila na kayo ay mamuhay bilang mga mamamayan ng langit. Kahit ano pa ang mga circumstances na inyong daraanan, mamuhay kayo na mamamayan ng langit, hindi mamamayan ng lupa. Kaya tayo rin ng mga anak, kung tayo mga anak ng Diyos, we are being exhorted na hindi tayo dapat maapektuhan na kahit na ano nangyayari sa ating kapaligiran, lalo na sa ating kapanahunan ngayon. Kundi sa halip, sa gitna na kahit na ano mga pangyayari, tayo ay manatiling tapat, namumuhay ayon sa layunin ng Diyos at para sa kaluwalhatian ng pangalan ng Diyos. Yun ang mahalaga sa ating buhay ngayon. And we go to the last point, number 6. Both believing in Christ and suffering for Him are both associated with God's grace. Ito po, magandang panghuli natin, ano po? Kasi kung minsan di natin iniisip nagdurusa tayo, akala natin consequences ng lahat ng mga mali natin. No, hindi po. Hindi po yun ang ibig sabihin. Kasi po doon sa binanggit ng verses 29 to 30 ay makikita po natin ang sinasabi ron. For to you, it has been granted for Christ's sake, not only to believe in Him, but also to suffer for His sake, experiencing the same conflict which you saw in me, and now here, to be in me. So makita po natin, grace din pala ng Diyos yun. At sa context po ng Philippian Church, ang pagdurusa para kay Kristo ay hindi po isang aksidente. Hindi nila tinuturing na aksidente o di kaya ay divine punishment, kundi itinuturing nila na tanda ng favor ng Diyos, grasya ng Diyos. Na sa lahat ng pagkakataon, laging may mga sasalungat at lalaban sa salungat sa mabuting balita kay Kristo, na ito'y nangyayari nangyayari hindi lamang po sa kapanahunan ngayon, kundi mula pa sa kapanahunan ng Panginoong Hesus. Nangyayari na po ito. Lagi na may salungat. At even Jesus Christ Himself, dinaanan niya ito. John chapter 15, verse 20, sinabi niya ito. Remember the word that I said to you. A slave is not greater than his master. If they persecuted me, they will also persecute you. If they kept my word, they will keep yours also. So makikita natin, kung ang Panginoong Hesus nga, dinaanan niya yon. Grace din ng Diyos na dumadaan sa atin. Persecution is a promise for the followers of Christ. Pangako ng Diyos to. 2 Timothy chapter 3, verse 12. Indeed, all who desire to live godly in Christ Jesus will be persecuted.
Okay, makita po natin. Persecuted din. Matthew chapter 5, verses 10 to 12. Blessed are those who have been persecuted for the sake of righteousness, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are you when people insult you and persecute you and falsely say all kinds of evil against you because of me. Rejoice and be glad, for your reward in heaven is great. For in the same way, they persecuted the prophets who were before you. Ang ganda po. Blessing pala ito. Promise ito. So, in conclusion, meron na po tayong malinaw na kaunawaan na ang buhay ay hindi patungkol sa pag-i-enjoy ng mga bagay-bagay sa material na sanlibutan ito. At sa halip, it is all about the divine purpose of God being accomplished in us and through us. Yung makalangit na layunin ng Diyos ay maisakatuparan sa atin at sa pamamagitan natin. Dahil kung hindi, walang katuturan ang ating buhay dito sa lupa at ito ay isang sumpa because the essence of life is Christ Jesus alone. Tayo pong lahat ay dumulog sa panalangin. Luwalhatiin ka aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po, Panginoon, sa kaliwanagan, O Diyos, na pinakita po sa buhay ni Pablo, Panginoon, na maaring danasin din namin sa aming kapanahunan ngayon at bagamat dinaranas na ito ng iba pang mga mananampalataya. Purihin ka sa kaitaas-taasan, Panginoon, na binigyan po ninyo kami ng advance reminder na maaari naming danasin. Ngunit salamat po na ang lahat ng ito ay kaparaanan mo. That everything is part of your grace upon us, Lord God. That we may be truly identified with Christ Jesus, our Lord. Salamat po, aming Ama. Salamat po. Ipahintulot po ninyo na ang lahat ng ito, Panginoon, ay magsilbing kalakasan namin at gabay namin sa aming pang-araw-araw na pamumuhay at sa pang-araw-araw pamumuhay, Panginoon. Tanging pangalan mo ang siyang maluwalhati at maisakatuparan po namin ang palatuntunan ng iyong kaharian. Salamat po, sa iyo lamang ang lahat ng papuri, pagsambat, pagluwalhati sa makapangyarihang pangalan ni Kristo Jesus, na namumuhay at naghahari sa piling mo sa pakikipisan ng banal na Espiritu, iisang Diyos, magpakasawalang hanggan. Amen at amen.